Kilos protesta ng mga progresibong grupo mariing nanawagan ng taas, pasahod at seryosong tugon ng gobyerno sa krisis. May report dyan si Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo Jai, Bombo Genesis, matyaga nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang progresibong grupo at samahan niyang araw ng manggagawa. Sa kabila ng matinding init ng sikat ng araw, hindi nagpatinag ang libo-libong manggagawa na ipanawagan ang mga kahilingan sa kanilang mga hinaing. Pangunahing hiling ng karamihan sa kanila ang aumento sa pasahod sa mga manggagawang Pilipino sa bansa. Anilay hindi sapat at hindi na napapanahon ang nakatakdang pasahod sa mga empleyado ngayon at lalo na may kinakarap pang krisis sa Pilipinas. Tungkay at git ni Joshua Mata, Secretary General ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa, na dapat mayroong konkretong solusyon ang pamahalaan hinggil rito. Bukod raw kasi sa taas pasahod, mayroon pang iba na maaaring gawin o patupad ang gobyerno, maresolba lamang ang hirap na nararanasan ng mga manggagawang Pilipino. Ating pakinggan si Joshua Mata, ang Secretary General ng grupong Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa. In this particular crisis that we have right now, the situation is that we have a deep crisis politically, economically. Our problem is that yung gobyerno natin has no clear response sa crisis natin. Meron na ba kayong narinig? Parang wala talagang naririnig ang mga mamayan sa response ng gobyerno. Ang meron sila ay papatsi-patsing mga policies na sa tingin namin nakakatulong pero hindi sapat kung gusto natin talagang umahon ng sama-sama. And that's the reason why we're marching today, not only to demand a comprehensive response sa crisis na ito, which would include wage increase, but also to demand that everyone should pay, should sacrifice. No? Naniniwala si Joshua Mata na matagal ng paso ang hiling na 200 pesos taas pasahod sa mga manggagawang Pilipino. Aminado siya na ang 200 aumento sa pasahod ay hindi na sapat, ngunit sinabi din niya na makatutulong pa rin sa mga minimum wage earners para makarecover sa mga gastusin sa kanilang mga buhay. Muli si Joshua Mata, ang Secretary General ng Grupong Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa. Well, the call for wage increase is actually long overdue. As you know, nung 19 Congress pa lang, dinimanda namin, and we have almost won yung pagkakaroon ng 200 pesos nationwide increase sa minimum wage. Unfortunately, no, just before ito ay pumunta sa Bicameral Conference Committee, nag-step in po ang Malacanang at no other than the President himself killed the bill. That's the problem. So this has been long overdue. And the call for wages is not only because of the current crisis, but because historically, lahat ng mga minimum wages sa buong Pilipinas ay below the poverty threshold. No? And that's the reason why we're reviving the call for 200 pesos. 200 pesos is not enough, to be honest. It's not even wage increase. It's actually wage recovery. But 200 pesos would allow our minimum wage earners in almost all regions, except probably for 3 or 4, to receive minimum wage that's above the poverty threshold. Right now, all minimum wage levels are receiving the below poverty threshold. Hiniing naman ang Chairman Emeritus ng Buklura ng Manggagawang Pilipino na si Calio D. Guzman na hindi na pakikinggan umano ang boses ng mga manggagawang Pilipino. Hiling niya na mabigyang pansin at seryosong matutukan ang paglilingkod ng gobyerno sa taong bayan tulad ng regularisasyon, pagbuwag sa provincial rate at iba pa. Atin naman pakinggan si Calio D. Guzman, ang Chairman Emeritus ng Buklura ng Manggagawang Pilipino. Para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, huwag puro mga kapitalista at huwag mga korporasyon ng langis ang papaboran. Ang tungkulin ng gobyerno ay paglingkuran ang manggagawa. Pero sa mahabang panahon, mula nung ako'y sumama sa protesta, kung ano yung isinisigaw namin hanggang ngayon ay yung pa rin ang isinisigaw namin. Yung sahod hanggang ngayon mababa pa rin. Yung kontraktualisasyon ayaw pa rin gawing regularisasyon. Yung provincial rate matagal na namin hinihingi, ayaw pa rin tanggalin. Puro para sa interes ng kapitalista ang kailang pinoprotektahan. Kaya lalabas ay hindi mo masisisi kaming mga manggagawa na magsabing ang gobyernong ito ay gobyerno ng malaking kapitalista, hindi ng masang Pilipino. Dahil walang nababago, walang tinutugunan sa aming mga kahilingan.
Sa kabila ng init ng araw at tirik ng panahon, patuloy na nagtipon-tipon ng mga manggagawa at iba mga grupo dito sa lungsod ng Maynila. Ito po si Bombo Grant Hilario para sa the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.